ang magiging trabaho niyo sa malaking mansyon na ito bilang kasambahay? Alam niyo na mga hindi dapat at dapat na gawin sa loob. Nasabi ko na lahat. At ang importante, hindi kayo tatanga-tanga. Napalunok si Isabela at gusto na lang niyang yakapin ang kanyang nanay Lita na ngayon ay nasa tabi niya. Sabay silang namasukan sa isang mayamang pamilya upang magtago at maging ligtas lalo na siya. Tinignan niya ang mayordoma. At ngayon pa lang kinakabahan na siya sa mga mangyayari dahil alam niyang hindi siya marunong sa gawaing bahay. Isabel at Lita, kayo ang bagong salta. Sila Mary na ang bahala sa inyo. Tinignan ni Lorna ang dalaga bago umismed. Magsimula na kayo. Opo. Hinawakan ni Lita ang kanyang kamay at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita dito kapag hindi mo kaya magsabi ka. Umiling siya at kinagat ang labi. Susubukan ko po. Dahil kinakailangan siyang itago ng kanyang ama, umalis sila ng mansyon upang maghanap ng makapangyarihan na pamilya na magtatago sa kanila. Naisip nilang pumunta sa mga Rivera dahil dito mahigpit ang seguridad at mataas din ang bilang ng mga bodyguards na nagkalat sa kabuuan ng mansyon. Dahil ito rin ang sinabi ng abogado ng kanyang ama sa kanya. Kaya sinunod niya, ngunit nakapagtataka pa rin kung bakit gustong-gusto nito ang mapunta siya sa mga Rivera. Labahan mo ang mga ito, Isabel. Inabot ni Mary ang labahan na nasa tray. Hiwalay ang puti sa dekolor. Kukuskusin ko ba? Nag-aalangan niyang tanong. Napatingin sa kanya si Mary. Oo, Isabel, kaya mo ba? Opo, kaya ko. Tinignan niya ang kanyang kamay at napalunok. Kaya mo naman pala. Sige, mag-umpisa ka na, may paplansyahin ka pa doon. Ilang minuto siyang nakatulala sa mga damit. Bago niya dahan-dahan na sinimulan ng paglalaba at dahan-dahang nagkukusot ng damit. At hindi niya maiwasan na mapangiwi. Sumasakit na agad ang kamay niya sa isang damit pa lang at hindi nakakatulong na wala siyang alam sa dekolor at puti dahil hindi naman siya naglalaba noon. Ouch! Naiiyak niyang sabi. May problema ba? Tanong ni Mary na may dalang basket. Nakakatatlo ka pa lang? Aabutin ka na siyam-siyam yan. Ha? Ang hirap po eh. Hindi niya maiwasan na magreklamo. Anong mahirap? Kukusutin mo lang dahil may mantsa. Banayad na sabi ni Mary. Napanguso naman siya. Sige po. Kinakailangan niya itong gawin para hindi siya mahalata. At para rin hindi malaman ng mga ito ang pinagmulan niya. Pagkatapos niya, sa mga dekolor, sinunod niya naman ang gagawin sa mga puti. Nakagat niya ang labi. Dahil nakita niya kung paano naging kulay pink ang mga puti, kaya napatingin siya sa sabon. What? Bakit naging pink? Nagtatakang tanong niya. Hay, Diyos ko! Napahawak si Lita sa ulo. Iha, ako na! May mantsa na! Nalo-halo mo naman. Sinunod ko lang po. Tapos, pagsamasamahin. Ako na, Isabel. Ang mabuti pa magplansya ka na lang doon. Napapailing na si Lita pero hindi maiwasang mairita. Hindi ka pa talaga pwede mag-asawa. Sinunod niya ang sinabi ni Lita at nagplansya nga siya. Nakagat niya ang labi. At natutuwa dahil perpekto ang pagkakaplansya. Sa sobrang tuwa niya, hindi niya namalayang nailapag niya ito sa isang puting long sleeve na hindi niya namalayang nasusunog na pala. Oh my gosh! Sigaw niya at mabilis inalis ang plansya. Tinignan niya ang malaking butas sa long sleeve at nakagat niya ang labi. Sa takot na baka may makakita, mabilis niya itong tinago. Agad niyang tinapos ang ginagawa habang dala-dala ang nasunog na damit. Tinapos niya ang trabaho niya habang nag-aalala
na nakatingin sa damit na nakasampay dahil kulang yun ng isa. Tapos ka na? Opo, sagot niya kahit natataranta. Nangunot ang noon ni Lita. May nangyari ba, Isabel? Wala po. I'm hungry. O sige, tara. Kumain muna tayo at baka pagod ka na. Nang dumating ang gabi, inasikaso naman nila mag-asawang Rivera na ngayon, kasama ang 3 anak. Isa na doon si Steven, na agad na patingin sa kanya, kaya napalunok siya. At yumuko, dahil baka makilala siya nito. Kumusta ang shipping lines, Steven? Tanong ni Mario. Nasikaso mo ba ito bukod sa pagiging engineer mo? Yes, Dad. It's okay. Mabilis ang transaction. Magaan din ang karga ng bawat isa. Mabuti naman. Kailangan nating bantayan na maigi yun. Lalo na't hindi natin masasabi ang aksidente. Saad ni Mario sa anak. Lumapit siya at nagsali ng juice sa baso ni Steven. Naramdaman niya ang titig nito sa kanya kaya agad siyang napayuko. At gusto niyang murahin ang sarili dahil muntik nang lumampas ang paglalagay niya sa baso nito. Bumalik agad siya at yumuko sa takot na baka may makakilala sa kanya. May bago tayong maid. Biglang tanong ni Hershey, kapatid ni Steven. Oh, meron? Tanong naman ni Morgan. Ito ang pangalawa kay Steven. Tinuro siya ni Hershey kaya agad siyang nataranta. Bago siya pumasok dito, naisip niyang mag-contact lens nang sa ganon. Hindi makita ng mga ito ang ibang kulay ng kanyang mga mata. May pagkaberde kasi. Binago niya rin ang lugar ng kanyang nunal sa muka. Tinago niya ito sa pamamagitan ng powder. Ang mga freckles na nagkalat sa pisngi at bridge ng ilong niya. Tinabunan niya rin. Kinakabahan man siya, yumuko pa rin siya bilang pagbati. Oo. Sila po ang bago nating kasambahay, si Isabela at ang kanyang nanay na si Lita. Ang gandang kasambahay naman. Natatawang sabi ni Hershey. What do you think, Morgan? Tumango at ngumisi si Morgan. Oo nga, ang gandang kasambahay, parang prinsesa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang kabahan sa mga ito o sa mga matang nakatingin sa kanya. Tinignan niya si Steven na umiinom ng wine habang nakatingin sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaba, takot at panginginig ng tuhod. Unlike his siblings, he's more dark and rough. Sa tingin niya, ang labi lang nito ang malambot sa lahat ng parte ng mukha nito. Nagsusumigaw ang pagiging delikado ng buong aura nito, dahilan kung bakit siya natatakot ngayon. Ikaw, Kuya Steven, do you find her pretty? Nakangising tanong ni Morgan. Not really. Malamig na sagot ni Steven at nagpunas ng bibig. Pakiramdam niya, ngayon lang siya nainsulto ng harap-harapan. Matalim ang tingin sa binata, bago niya ito pinanood na umalis. Napairap siya. Kala mo naman gwapo. Aniya sa isip. What's that smell? Amoy sunog! Mabilis na nataranta si Isabel nang marinig ang sigaw ni Steven. Tumakbo siya at napanga na makita na nasusunog na ang sinaing, maging ang piniprito niya itlog at pancake na nasa mahinang apoy lang naman. Ang itlog! Nalulumong sabi niya. Ano ba ginagawa mo? Susunugin mo bang buong kusina? Sarkastikong tanong ni Steven. Umalis na ako kasi may gagawin sana ako sa labas. Bala ko lang naman magluto ng itlog at kanin. Tumawa si Steven at matalim siyang tinignan. Kung di ka marunong, ipaubaya mo sa iba. Marunong ako. Giit niya kahit di naman talaga. Really? Talaga bang marunong ka? Kasi kung oo, hindi masusunog yan. Tingnan mo yung pancake mo, sunog. Nagtagis ang panga niya. Hinarap ang binata. Hindi niya mapigilan ang galit na umaapaw sa buong katawan niya. Ang pangiinsulto nito sa mga nagdaang araw, pinapalampas niya pero ngayon, ang pancake at itlog na naman? Alam mo kung wala kang magandang sasabihin? Itiko mo yung bibig mo.
Singhal niya. Nagulat si Steven at napatingin sa kanya. What? Tumabi ka nga dyan. Binangga niya ang binata at kinuha ang sandok. Masarap naman to kahit sunog, no? Tsaka hindi naman ikaw ang kakain. Nilapag niya sa plato ang pagkain at tinignan ang kanin na sa tingin niya okay naman na. Nangalingunin niya si Steven. Naaaliw itong nakatingin sa kanya. Tsaka niya lang napagtanto ang ginagawa niya at ang sinabi niya kanina. Sorry, nadala lang. Ikaw kasi, paninisi pa niya dito. Ang tapang mo kanina. Nasa na ngayon? Kakainin mo yan? Sumandal si Steven sa sink. Tumango siya. Oo, malinis naman yan tsaka wala pa akong kain. Hindi pa kasi gising si Manang Nanay Lita. Aniya, muntik pa siyang madulas. Nakakapagtaka na hindi ka marunong. Kakain na ako. Putol niya sa sasabihin ni Steven. Mamaya na lang po, sir. Napapikit siya nang tumalikod siya dahil sa kahihiyan na nagawa niya. Hindi na siya lumabas nang dumating ang tanghali. Dahil hanggang ngayon, kinakalma pa rin niya ang sarili sa biglaang galit na nailabas niya kanina sa kusina. Hindi dapat siya nagpadalos-dalos at baka mamaya, mabuking pa siya nito at isumbong sa mga madrigal. Ikaw naman kasi, sinagot mo pa ang lalaking yun. Sabi ni Lita habang sinusuklay ang buhok niya. Salbahe kasi, Manang. Kala mo kung sino. Tinanggap ko na nga na hindi ako maganda para sa kanya. Tapos iinsultuhin pa niya yung luto ko. Galit niyang sumbong. Totoo namang hindi ka marunong magluto. Nakangiwing sabi ni Lita. Oh my gosh, Manang. Pati ba naman po ikaw? Tumawa si Lita at hinaplos ang kanyang pisngi. Pero, sigurado naman ako matututunan mo rin yan. Ako ang bahala. Sa mga sumunod na araw, naabutan niya si Steven na abala sa paglangoy sa mahabang swimming pool sa likod ng mansyon. Abala naman siya sa pagdala ng pagkain at tuwalya nito na inilapag niya sa maliit na lamesa. Hindi niya maiwasang pagmasdan ng likod ng binata dahil sa perpektong bitak ng muscle nito sa likod. Ang mga braso nito ay sumasayaw kasabay ng tubig kaya kitang-kita niya ang biceps nito. Why are you staring? Do you want to join? Umalingaw-ngaw ang boses ni Steven. Natapos na palang lumangoy. Ha? Ako? Tinuro niya ang sarili. Namumula pa ang pisngi niya sa kahihiyan. May iba pa ba akong kausap bukod sa'yo? Tumawa si Steven habang sinusuklay ang basang buhok. No thanks. Humalukip-kip siya at umirap. Hindi niya namalayan na nasa harapan niya na pala ang binata. Umatras siya at napatingin sa katawan nito. Hindi niya alam na may perpekto palang katawan. Pakiramdam niya nga. Kulang pa ang isang plato ng kanin dahil sa abs ni Steven na nasa harapan niya. Namula ang pisngi niya. Mabilis na nag-iwas ng tingin dito. May kailangan ka ba dito? Hinihintay mo ba talaga ako? Ako po yung nagtatanong dapat yan, sir. Kasi nandito ako para tulungan ka. May kailangan ka pa po ba, sir? So, kumusta naman ang pancake mo? Kaswal na tanong nito habang nagpupunas ng katawan. Masarap, syempre. Saad niya, puno ng confidence. Talaga? Parang nung kumain ka, diring-diri ka. Concerned ka na ba sa akin ngayon, sir? Sa kusina namin, oo. Pero sa pagkain mo, hindi. Pang-aasar pa ni Steven at inosenteng uminom ng juice. Nagtagis ang panga niya at nanliit ang mga mata habang nakatingin sa binata. Tinignan siya nito pabalik at nakakatawang napaatras siya dahil sa lalim ng tingin nito sa kanya. Are you wearing a contact lens? Kuryosong tanong nito. Huh? Paano mo nalaman? Napansin ko lang. Malabo ba mata mo may tinatago ka sa contact lens mo? Kaswal na tanong nito at nag-iwas ng tingin.
Napalunok siya dahil sa kaba at agad na nag-isip ng dahilan. Kung sasabihin niya, mas magiging madali para dito na malaman kung sino ba talaga siya. Ang kanyang mga mata katulad ng kanyang ama. At doon nalalaman ng mga tao na anak siya na isang tanyag na businessman na ngayon ay nakakulong dahil sa maling bintang. Malabo ang mga mata ko. Napansin mo pala. Sagot niya. Yes. I thought you're hiding something. Natawa siya ng mahina. Assuming, Ano? nagtatakang tanong ni Steven. Ngumiti siya ng matamis. May kailangan ka pa po. Nakakainis. Na sa tuwing nakangiti siya parang natitigilan pa ang binata. Gusto niyang hawiin ang buhok niya dahil sa hindi naman pagmamayabang. Ang ngiti niya ang pinakamagandang asset na meron siya bukod sa mga mata niya. Kaya hindi na siya magugulat kung isang araw mabighani sa kanya si Steven. Anong iningisi mo? Basag ni Steven sa imagination niya. Napawi ang ngisi niya at napalitan ng awkward na ngiti. Wala. Iniisip ko lang kung may kailangan ka, sir. Tagal mo mag-isip. Gumiwi si Steven at napailing. Alam mo? Kakaibang kasambahay ka. Ikaw lang ang palasagot sa mga maids dito. Ayaw mo nun, sir? At least may entertainment ka. Kumindat pa siya at mabilis na kinuha ang tray at agad na pumasok. Napangiwi siya sa sariling ginawa at napailing na lang. Masyado siyang halata. May lead na kami tungkol sa kaso ni Mr. Madrigal. Ngunit kinakailangan namin na matinding pagbabantay sa kanya. Lalo na't hindi maganda ang kalagayan niya sa kulungan. Wala kang dapat ipag-alala. Kami nang bahala. Ang mahalaga ligtas ka sa mga Rivera. Isa lamang yan sa mga sinabi kay Isabel nang tumawag ang malapit na abogado sa kanyang pamilya. Nag-aalala siya para sa kanyang ama. Lalo na't nag-iisa ito. Mas piniling harapin ang kaso ng taas noo. Alam niya rin na isa lamang sa kanyang mga tiyuhin na nagbabanta sa kanilang pareho. Ngunit hindi niya hahayaan na mapahamak ang kanyang ama. Isabel, ihanda mo nga ito mga halaman. Palitan mo ng lupa ang mga paso. Doon sa labas. Utos ni Mary. Po? Nakangiwi niyang tinignan ng lupa. Ayan po. Tumawa si Mary sa reaksyon niya. Parang diring-diri ka. Hindi naman po. Ako na pong bahala. Halos masok ka siya sa paghawak ng lupa para ilagay sa paso. Mangiyak-ngiyak siya na makita kung gaano kadumi ang kamay niya. Kahit suot niya naman ang gloves. Suminghap siya at agad na inayos ang mga paso. Hanggang sa maramdaman niya ang yabag ng kung sino papunta sa kanya. You okay? Yes, sir. Aniya. Hey, Steven. Piece of cake. Talaga? Ba't para maiiyak ka na? Baka tears of joy lang. Nakangiting sagot niya. Pinipilit wag bumagsak ang luha. Ba't po pala kayo nandito? Nagtaas ng kilay ang binata. Nawala ang ngiti sa labi nito. I was wondering kung ang long sleeve polo ko nasaan. Kulang ng isa. Nawawala yung binigay sa akin ni Hershey. Natigilan siya at halos masamid pa sa ginawang paglunok. Dahan-dahan ang pagsalin niya ng lupa sa paso habang iniisip ang nasunog na damit dahil sa kagagawan niya. Tinignan niya ulit si Steven at mabilis na tumayo. Hindi ko po alam. Talaga? Ikaw daw nagplansya? Pinagbibintangan mo ba ako? Galit niyang tanong. Napakurap si Steven. I was just asking, Isabel. Parang pinagbibintangan mo kasi ako eh. Nagmamakaawa pa siyang tumingin sa binata. What? Nagtatanong lang ako. Bumuntong hininga pa siya para makatotohanan. Grabe naman kayo, sir. Sino naman po ako para walain yung damit niyo? Tsaka ginagawa ko lang naman po yung trabaho. Enough! Napapikit si Steven at mukhang na-stress pa sa drama niya. Gusto niyang matawa. Ngunit pinanatili niya ang pagpapaawas sa binata na nasa harapan niya na mukhang stress na. Sa dami ba naman ang ginawa niya? Halos masunog na ang buong bahay. Hindi kasi talaga siya sanay sa bahay.
sa mga ginagawa ng mga katulong at pagluluto. Ramdam niya ang stress nito at ng kanyang manang litas sa kanya. You know what? Diyan ka na nga. Singhal ni Steven. Ibig pa niya sabihin, naaawa ka sa akin? Tanong niya at tinagilid pa ang ulo para mag-puppy eyes. Nagtagis ang panga ng binata at napatitig sa mata niya. Isabel, don't test me. Test what? Ngumuso pa siya at pinakita kung gaano kaganda ang kurba ng labi niya. Shut up. Or I'll kiss you right here, right now. Galit nitong sabi. Natigilan siya at tila nanigas ang kanyang katawan at paa sa kinatatayuan. Tinignan niya si Steven na nagmura at mabilis naglakad palayo sa kanya. Napalunok siya nang maramdaman ang kakaibang bilis ng tibok ng puso niya. Ang kakaibang tibok na yon na ngayon lang niya naramdaman. Tinignan niya ang itim na kotse na humarurot palabas ng mansyon. Isabel, tapos ka na ba? Tanong ni Mary. Wala sa sarili siyang napatango. Opo. Balik na po ako sa loob. Napahawak siya sa kanyang dibdib at agad na naghugas at nagbihis. Nagpaalam siya kay Lita na bibisitahin niya ang kanyang ama. Nang sa ganon, hindi niya maisip ang sinabi ni Steven kanina lang bago ito umalis. Nagtaksi siya at marahang hinampas ang ulo gamit ang kanyang palad dahil tila tumatak na roon ang sinabi ng lalaki sa kanya. Salamat, Manong. Ngumiti siya at nagbayad. Pumasok siya sa loob at nakita ang malapit na pinsan na inalalayan siya. Nakita niya ang kanyang ama at nalungkot nang makita kung gaano ito namayat. Halata na ang wrinkles sa mata nito at ang labis na bigote na nagpatanda sa itsura nito. Gulat siyang tinignan ng ama. Mabilis niya itong niyakap. Isabela, Mahinang tawag nito. Dad. ano ginagawa mo dito? Di ba't sabi ko sa'yo magtago ka? Nasaan si Lita? Sunod-sunod na tanong nito. Humiwalay siya at pinakatitigan ng ama. Ako lang po mag-isa. I want to see you, Dad. I want to know if you're okay here. Kung inaalagaan ka ba nila ng maayos? Ngumiti ito sa kanya. Darling, I'm okay. Sinabi ko naman sa'yo na haharapin ko ito ng taas, no? Alam ko malimbintang lang ito at alam ko makakalabas ako dito. Tumango siya at napatingin sa ama. She's been idolizing her father for being brave and true to his words. Kaya alam niyang mahal na mahal ito ng kanyang ina na ngayon ay wala na sa kanila na mayapa dahil sa isang sakit. Kung matatag ang kanyang ama, dapat ganon din siya dahil silang dalawa na lang ang magkakampi. Don't worry, Dad. Lalaban po ako at ipaglalaban kita. Gagawin ko ang lahat para mapaalis ka dito at mabawi ang dapat sa atin. Iha, hindi ko kaya makita mapapahama ka ng dahil sa akin. Hayaan mo ang abogado natin at ang pinsan mo ang umasikaso sa lahat. No, I am here. At habang nandito ako, hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. I will make sure that we will catch that traitor. Sisiguraduhin ko na luluhod siya sa ating dalawa. Tinignan siya ng kanyang ama. Napakapakalma siya ng berde nitong mga mata. Kung matapang ang kanyang ama, dapat maging matapang din siya. Para saan pa na naging isa siyang madrigal, hindi ba? I trust you, Isabel. Pero sa ngayon, magtago ka muna sa mga Rivera. Let me handle this one. After that, we will live happily and at peace. Tumango siya at hanggang ngayon palaisipan kung bakit doon gusto ng kanyang ama. Ang naroon siya bukod sa rason na mapoprotektahan siya ng mga Rivera dahil sa malaking security service ng mga ito. Sino po ang bisita? Kanina pa hindi mapakali si Isabel habang nakatingin sa labas. Formal ang ayos niya, ngunit pangkasambahay pa rin ang kanyang damit. Ang mahaba at umaalon niyang buhok ay nakalugay
at ang kanyang lipstick kasing pink ng labi niya. Ilang araw na ba ang lumipas nang magsimula siyang akitin si Steven nang sa ganon makuha niya ang gusto niya para sa kanyang ama. Sina Mr. Madrigal at ang asawa niya. Madrigal? Napatingin siya kay Lita at napalunok at hinawakan ang kamay niya. Oh, sila yung bagong kasosyo nila Sir Mario. Nakangiting sagot ni Mary. Nagkatinginan silang dalawa ni Lita na mabilis na tumango sa kanya. Agad siyang umalis doon. Nagpunta sa maid's quarters kung saan nandun ang kanilang silid. Rinig na rinig niya ang busina ng kotse at ang tawanan sa labas dahilan para mas lalo siyang kabahan na baka makita siya ng mga ito. Shit! Hindi pwede! Bulong niya sa sarili. Hindi siya lumabas sa maghapon. Nanatili siya sa kwarto at nagtitiwala siya sa kanyang manang Lita. Nang sumapit ang gabi, naisip niyang lumabas at nakitang nagkakasiyahan na ang mga ito. Sa gilid nakita niya si Steven na nasa kusina. May hawak na wine glass habang kausap nito ang isang lalaki. Sige sir, ako na pong bahala kila Mr. Madrigal. Siguraduhin mo na malalaman mo ang bawat galaw nila mag-asawa. Sagot ni Steven dito. Bumuntong hininga siya at agad tinignan ng binata. Dahan-dahan siyang lumabas at napasinghap nang hindi man lang ito nagulat nang makita siya. Nagtagal ang tingin nito sa kanya. Tsaka lang niya napagtanto na wala siyang contact lens na suot. Hindi rin siya nakapag-makeup, kaya kitang-kita ang freckles niya. Shit! Tinakpan niya ang kanyang muka. Isabel. Napalunok siya at nanatiling nakatakip ang muka. No, babalik na lang ako. It's okay? I knew about your eyes. Kalmadong sabi nito. Natigilan siya at dahan-dahang inalis ang palad na nakatakip sa mukha niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang tumayo ito at maglakad patungo sa kanya. Nagangat siya ng tingin at napakurap nang haplosin nito ang ibaba ng kanyang mata. Pauwi na rin sila, di sila magtatagal dito. Ha? Ano sabi mo? Tanong niya. Nagkanda utal-utal na dahil sa kaba at takot. Sinabi sa akin ni Nanay Lita. Nabantayan kita. Kaya ako nandito sa kusina dahil alam ko lalabas ka. I know about your eyes. I just played dumb because I don't want to scare you. So, alam mong inaakit kita. Nahihiya niyang tanong. Tumawa si Steven. Yes, I know that part. I played along. Galing ko ba? Hindi siya makapagsalita dahil hindi pa rin siya makapaniwala na alam nito ang tungkol sa kanyang mga mata. Alam rin kaya nito na madrigal siya? Napalunok siya at pakiramdam niya na booking na talaga siya. Pero hindi ba yun ang gusto niya? Ang mapangalagaan siya ng mga Rivera para hindi siya mapahamak? Tinignan niya si Steven na nakatitig sa kanya ngayon. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin at napaatras. Please don't tell them. Ayoko malaman nila na nandito ako. Ayoko malaman nila kung nasan ako. Aniya habang pinaglalaruan ng mga daliri. Bakit sa tingin mo? Pangangalagaan ka ng pamilya ko? Napaawang ang labi niya at napalunok. I don't know. Pumunta ako dito para mamasukan at magtago. You have the biggest security agency kaya naisip kong dito na lang. And my dad wants me here. At sa tingin mo ligtas ka dito? Galit niya itong tinignan. Alam mo? Kung gusto mo sabihin sa kanila nandito ako, hindi ako natatakot. Hindi ako aatras. Go, tell them that I'm here. Na ang isang kasambahay ay dating mayaman. Na ang kasambahay mo, dating humihiga sa limpak-limpak na pera. Hinihingal siya matapos sabihin ng mga katagang yon. Hindi niya rin namalayan ang luha sa kanyang mga mata. Inaamin niyang takot siya. Ngunit kung hindi naman siya kayang protektahan ng pamilyang ito, ibig sabihin palpak ang plano niya. Isabel. Sige, go ahead. Ipaubaya mo ako sa mga kriminal na yun. Tatanggapin. I'm sorry. Niyakap siya ni Steven.
Hinaplos ang kanyang likod. Pampakalma. Nanginig ang balikat niya sa matinding pag-iyak. Kahit kailan, hindi niya naranasan ang buhay na nagtatago sa isang gilid. Nabuhay siya na nasa spotlight. Maraming tao ang humahanga sa kanya. Maraming tao ang nakakakita ng kayamanan niya. Ngayon para siyang isang kawawang daga. Sumisiksik at nagtatago sa dilim. At sa kung anong makikita sa dilim na yon, kahit mabaho, kahit mahirap, kahit siksikan, magtatago siya para sa kaligtasan. You will stay here. Hindi ka lalabas hanggat nandito pa sila. I need to leave, Steven. Para sa daddy ko at sa mansyon, kailangan. Saad niya at niyakap ang binata. Kailangan ko maging matapang. At kung ang pagiging kasambahay lang ang magtatakip sa akin sa katotohanan, gagawin ko para mabuhay ako. Tumango si Steven. Alright. I'm so sorry, Isabel. Sinusubukan ko lang ang tapang mo sa sitwasyon na to. I know. It upsets you. Kasi you have no one to trust. Pero gusto ko lang malaman mo na mapagkakatiwalaan ako. Humiwalay siya sa binata at pinakatitigan to. Nakaramdam siya ng comfort. Ngunit hindi nun maibsan ang takot at pangamba niya. Inaakit nga niya ito. Pero parang siya pa ata ang nahuhulog sa binata ngayon. Napakurap siya nang hawakan nito ang kanyang pisngi. At sa isang iglap, isang patak ng halik ang binigay nito sa kanya. Steven, bulalas niya. You will trust me. And I will protect you. After all, responsibilidad naman talaga kita. Ano? Hindi niya naintindihan ang huli nitong sinabi. Napaawang ang labi niya nang muli siya nitong kantilan ng halik sa labi. Doon, sinalubong niya ang halik nito. Napasandal siya sa sink. Napahawak sa braso ng binata. Napapikit siya at hinayaan ang sarili na lasapin ang malambot na labi ni Steven na nagbibigay ng kiliti sa kanyang buong pagkatao. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nanatili pa rin siyang kasambahay at sa tuwing bibisita ang kapatid ng kanyang ama, mabilis siyang nagtatago sa silid ni Steven at lalabas lang tuwing aalis na ang mga ito. Ngayong araw, sabay silang kumain ng binata. Naisip pa talaga nilang magsabay kumain habang sila lang dalawa. Bumili ako ng gamit para sa'yo. Sabi ni Steven habang umiinom ng kape. Ha? Anong gamit? Luxury bags? Dresses? Kibit balikat na saad ng binata. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Lita na may dalang tig-5 paper bags na may mamahaling brand. Napakurap siya. Tinignan ng binata na nakatingin sa reaksyon niya. Agad naman siyang umiling. Hindi mo naman ako kailangan bilihan ng mga ganyan. Come on, Isabel. Alam kong gusto mo ang mga yan. You used to live in the luxury things. Kaya bakit ka nahihiya ngayon? At isa pa, nakita kita nakatingin sa mga mamahaling alahas sa library. I bet you missed wearing one. Tanging nagawa niya lang ay mapailing. Inisa-isa niya ang mga yon at kulang na lang maghugis puso ang kanyang mga mata. Sa tuwing nakikita niya ang mga dress, heels, at mamahaling alahas. Ngumiti siya at natawa habang sinusuot ang sing-sing na bagay sa kanyang daliri at ang heels na sakto sa paa niya. Thanks, babayaran kita. Agap niya. Ano? Sinasaktan mo naman ako, Isabel. What? Binilhan mo ako kaya dapat kong bayaran yun. Kapag nakakuha ko ng pera, yung pera ko, at naging maayos na ang lahat, babayaran kita. It's a gift for you, from me. Gusto kong bigyan ka ng mamahaling bagay. Dahil yun ang nakasanayan mo. At yun ang kinalakihan mo. Nang malaman niyang alam nito kung sino siya, doon siya nagsimulang maging komportable. Nagsimula na rin sila sa
Pag-uusap patungkol sa kaso ng kanyang ama. At nakakagulat lang na alam nito ang lahat ng nangyari sa kanila. Nandito ka lang pala, anak? Umalingaw-ngaw ang boses ng ina ni Steven. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa ina ng binata. Dumaan ang tingin nito sa mga paper bags na ngayon nagkalat sa gilid ng lamesa. Mommy. Tawag ni Steven at hinalikan ng pisngi ng ina, Rishi. Ano yung mga paper bags? Para sa kasambahay natin? Napalunok siya at pumuntong hininga. Tinignan niya si Hershey na nakanguso. Ngunit alam niyang may tinatagong ngiti yun. Tinignan niya ang ina ng binata na napatitig sa kanya. Para kay Isabel Latang yan, it's a gift. Bakit mo nireregaluhan ng isang kasambahay, Steven? Nililigawan mo ang kasambahay natin? Mom, hindi lang siya basta kasambahay. Steven. Hawak niya ang braso nito at umiling. Tinignan niya ang ina nito at ngumiti. Ang totoo po para kay Hershey lahat ng to. Tinignan niya, that's for you. Galit na bulyaw ni Steven. Sino ba ang babaeng yan? Tanong ng ina ng binata. Napatalon siya sa gulat. Ngunit, nanatili ang kalmadong tingin niya sa ina ni Steven. Huminga siya ng malalim at nagulat sa sinabi ng lalaki. She's Isabel Madrigal. Pagpapakilala ni Steven dito. Madrigal? What? Gulat na tanong ng ina ng binata. Narinig mo ako, Mom. Siya si Isabel. Nandito siya para magtago at pangalagaan ang sarili niya. She is my responsibility, Mom. Maging ang kapatid niya, nagulat. Napalunok naman sa isang banda si Isabel at yumuko habang hawak ang kamay ni Lita. Nabunyag na ang pagkakakilanlan niya. At ano susunod na mangyayari? Palalayasin ba siya dito? Kung gano'n na mangyayari, saan naman sila pupunta? Hindi ka nagbibiro, anak, di ba? No, Mom. Siya ang tagapagmana ng mga Madrigal. Oh my gosh! Napatakip ng bibig si Hershey at napatango. Kaya pala pamilyar ka. Oh my God, I know it! Maging sa hapunan sa araw na yon, tahimik siyang nakaupo. Malaya na siyang maipakita ang berde niyang mga mata at ang freckles niya sa magkabilang pisngi. Inalalayan siya ni Steven at hindi ito kailanman umalis sa kanyang tabi. Alam mo ang bagay na ito. Tanong ng ina ni Steven sa asawa. Yes? Simpleng sabi ng ama ng binata at hindi mo sinabi sa akin. Sa amin ang mga anak mo? Naghihisterya ang sabi ng matandang ginang. I'm sorry, ma'am. Wala ako mapupuntahan na ibang lugar bukod dito sa pamamahay niyo. I just want to make sure that I'm safe. Gusto ko makasiguro na magiging ligtas ako bago bumalik at maayos ang sitwasyon ng daddy ko. Tinignan niya ang mga magulang ng lalaki. Kahit sila Morgan at Hershey, namamanghang nakatingin sa kanya. Taas noon niyang tinignan ng mga ito at kagaya ng ama, ipaglalaban niya ang kaligtasan niya. Malapit naman na po akong umalis. Talagang kailangan ko lang magtago dito pansamantala nang sa ganun hindi ako. Isabel, di mo na kailangan magpaliwanag. Malinaw na sinabi ng daddy mo ang sitwasyon sa akin. Kaya hinayaan kita. Besides, nandito si Steven. Makahulugan na tinignan siya ng matandang lalaki. Ang ama ni Steven. You don't have to worry. Patungkol sa kapakanan mo. We will protect you. I need some explanation about this. Hindi tayo pwede makialam sa gulo nila. At masalong hindi tayo. Mom, she's my responsibility. Nagtagis na ang panga ni Steven. Mananatili siya dito sa mansyon. Hanggang sa matapos ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso niya at tinignan ng binata. Kulang na lang. Magtaasa ng mga ito ng boses para lang sa kapakanan niya. Nangako siya sa sarili na pagkatapos nito babalikan niya lahat na nagkasala sa kanila. Fine.
Pwede kang manatili dito, iha. Nagulat lang ako sa lahat ng ito lalo na't ang mayaman na tagapagmanay nandito. Suot ang kasuotan ng isang kasambahay. Pero okay, fine. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka. Ngumiti siya at tumango. Salamat, ma'am. Alam ko hindi madali pero kailangan kong gawin para kay Daddy. Tinignan niya si Steven na hinawakan ng kamay niya at napatangu-tango siya at nag-isip ng plano. Hindi niya akalain na ang araw na ito ang magdadala sa kanya sa isang gabi na puno ng tapang, determinasyon at pag-asa. Suot ang itim na backless dress at isang itim na branded heels, naglakad siya palabas ng kotse. Walang nakakaalam na nandito siya sa event ng kanyang tiyuhin. Dahil ang alam ng lahat, nagtatago siya na parang daga. Are you sure you want to see them? Tanong ni Steven. Oo naman. Matagal na rin nung huli ko silang nakita. I bet masaya silang pinagpapasapasahan ng yaman ng Madrigal na ang daddy ko ang nagpakahirap para makamit yun. Naglakad silang dalawa patungo sa isang VIP room ng isang hotel. Nandoon ang mga kapatid ni Steven na nakaupo sa magkabilang single sofa. Huminga siya ng malalim at niyakap si Hershey na hinaplos ang likod niya. It's been months since you stayed with us. Laki na rin ang pinagbago ng relasyon niya ni Kuya Steven. Sabi ni Hershey. Mabuti siya sa akin, Hershey. Pero isa lang ang pinunta ko dito. Gusto kong makita ang mga taong naghirap para kunin ang kayamanan ng daddy ko. Ngayon pinapahirapan nila ang ama ko, maging ako. Huwag kang mag-alala. Tumayo si Morgan at inayos ang suot na suot nito. Nasa likod mo lang ang mga bodyguard. Naghanda siya na ilang sandali bago sumama sa magkakapatid. Huminga siya ng malalim habang hawak ang braso ni Steven. Kitang-kita niya ang naka-high ponytail niyang buhok at ang kurba ng katawan niya sa salamin ng elevator. Nang bumukas ang elevator, sabay-sabay silang lumabas at pumasok sa isang venue. Oh my gosh! Siya ba si Isabel? Bulong-bulungan ng mga tao. Diba? Scammer ang tatay niyan. Huwag mong sabihin na all this time nasa poder siya ng mga Rivera. Sabi pa ng isa. Hindi niya pinansin ang mga taong panayang pag-uusap tungkol sa kanya. Nanatili siyang nakataas ang noo at matapang na tinignan ng mga tao. Kitang-kita niya sa malayo kung paano napatayo sa gulat ang kanyang tiyuhin. Ito ang nagkasala. At napunta sa kanyang ama ang paninisi. Nakita rin niya ang pagtingin ng ilan sa mga pinsan niya na napatango at tila nakahinga ng maluwag. Happy birthday, Tito Dante. Formal niyang bati. Kasama mo ang mga Rivera? Malalim at nagtatakang tanong ni Dante. Tinignan ang magkakapatid sa likod niya. Sa kanila ako nakatira dito. Nakakagulat po ba? Ngumiti siya at pinagmasdan ng buong venue. Nakakatuwa po kayo dahil sa kabila ng nangyayari. Nakakapag-celebrate pa rin kayo habang ang daddy ko nasa kulungan. Isabel. Nagbabanta ang boses ni Dante. Ngumiti siya. Don't worry. Hindi ako gagawa na eksena sa birthday mo. Manonood lang ako. Umupo siya sa tabi ng mga Rivera na tahimik. At parang walang nangyari. Uminom siya ng wine at ngayon lang niya napansin ang panginginig ng kamay niya. Tinignan niya si Steven na nakikipag-usap sa kapatid habang ang mga magulang nito umiikot sa mga negosyante para makipagkwentuhan. Are you okay? Yes, thank you. Hindi mo ako pinabayaan at iniwan. Kahit bothered ang mga tao sa presensya niya, inagaw naman niya ng kanyang Tito Dante upang magpatuloy sa party. Uminom siya ng wine at agad na sinagot ang tawag ng abogado niya. Hello, Miss Madrigal. I heard you free yourself. Yes, attorney. Pasensya ka na, talagang kating-kati na ako magpakita sa kanilang lahat.
Gusto ko na makalaya ang dati ko. That's okay. As long as nasa mga Rivera ka, magiging okay ka. Anyway, isang ebidensya na lang ang hinihintay ko para sa kalayaan ng ama mo. At para na rin maibalik ang perang nawala sa'yo. Ganon din, lahat ng properties niyo. Napasinghap siya at napangiti. That's great news. Makakalaya na si Dad. Yes, ako na mag-aasikaso nito. Habang ikaw, you have to behave sa poder ng mga Rivera. I will call you when the evidences are in my hands. Pinal na sabi ng abogado. Tumayo siya at kumuha ng pagkain. At habang ginagawa niya yon, lumapit sa kanya ang asawa ng Tito Dante niya. Ang kapal din ng mukha mong magpakita. Anong mapapala mo ngayon nagpakita ka? Kala ko. Nagtatago kang parang isang dagay, Isabel. Talaga bang kumakapit ka na sa mga Rivera ngayon? Hindi, tita. Talagang sinadya kong pumunta sa mga Rivera para dito. Tumawa ito at tila nahihiya para sa kanya. Nga naman. Frozen lahat ang properties nyo, pera at iba pa. Narinig ko na pati ang mansyon nyo wala na sa inyo. Ba't kasi hindi na lang aminin ng daddy mo ang kasalanan niya? Tumigil siya sa pagkuha ng pagkain dahil sa narinig. Tinignan niya ang kanyang tiyahin na nakangiti at kalmadong kumukuha ng chocolate drink. Daddy wants to prove his innocence. Simpleng sabi niya, for what? Kung siya ang tinuturo ng ilang taong nagtiwala sa kanya, there's no use for it. Isabel, tanggapin mo na. Tumawa pa ito at hinaplos ang braso niya. Dahil sa pagkawala ng mommy mo, naging miserable na ang buhay niyong mag-ama. Ang daddy mo gumagamit pa ng illegal na negosyo para sa mga luho mo. For you, di mo deserve. Kahit wala akong pera, kayang-kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Eh ikaw? Ano nga ulit ang nagawa mo para makarating sa posisyon mo na yan? Narinig ko. Papalit-palit ka na lalaki nun, di ba? You just seduced my Uncle Dante for money. But sadly, he only treats you right kapag kailangan ka niya sa kama. Siya naman ngayon ang umiti ng matamis bago kumagat sa hawak na prutas at umalis doon. Iniwan niyang nakatulala ang kanyang tiyahin. Ngumisi siya at tinignan ng binata na pinapanood pala siya. Tipid niya itong kinindatan. Daddy, ba't mo nga po pala ako gusto dun sa poder ng mga Rivera? Kaharap ni Isabel ngayon ang kanyang ama. Nakatitig ito sa kanya. Naisip niya na namang bumisita nang sa ganon mapag-usapan nila ang tungkol sa plano at ang paglaya nito sa mga susunod na buwan. Bumuntong hininga ang kanyang ama at hinawakan ang kamay niya. Kaya napabaling siya doon. Dahil alam kong ligtas ka doon. Nakapagkasundo ako sa mga Rivera, lalo na kay Mario at sa panganay niyang anak. Anong kasunduan ho? Alam nila ang mangyayari. Kaya bago pa mangyari yun, nakiusap ako kay Mario na alagaan ka. I promised them a marriage between you and Steven. Napaawang ang labi niya. Hindi makapaniwala na nakatingin sa kanyang ama ngayon. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang kamay, habang may lungkot sa mga mata nito. Hindi niyo po sinabi sa akin. Hindi ko masabi sa'yo because I had to protect you. Ngayon na magkasama na pala kayong dalawa. Nalaman ko rin naging kasambahay ka nila. Yes, Dad. Ginawa ko lang naman yun dahil akala ko hindi nila ako kilala. Mapapangasawa mo si Steven. Alam ko nagkakilala na kayo at siya nag-aalaga sa'yo. Kaya naman kampante ako magiging ligtas ka doon. Lalo na't nakita ka na ni Dante. Pero hindi ko pa rin matatanggap na naging kasambahay ka doon, Isabel. Hindi ko po sila atrasan, Dad. Ayoko nandito ka lang. Ayoko umupo na lang sa mga Rivera na parang isang pusang nagtatago sa silid nila kapag may dumarating na ibang tao. Kung kinakailangan kong lumaban, gagawin ko. Ginawa ko naman po ang sa tingin ko magiging mabuti para sa akin. Ngumiti naman ang kanyang ama. That's my daughter. Sa araw na yon, umuwi siya.
at hindi na siya nakasuot ng kasuotan ng kasambahay. Nanatili siya nakapormal na damit at nanirahan sa mga Rivera. Ngayon alam niya na ang katotohanan. Sa pagpili ng kanyang ama, naiilang naman siyang nakatingin kay Steven na ngayon ay nasa opisina nito. What's the problem? Kanina ka pa tahimik. Alam mo ba yung kasunduan ng daddy mo at ng daddy ko? Natigilan ang binata. Isabel. Alam mo, sabihin mo nga sa akin. Marahang tumango si Steven. Alam ko ang tungkol doon. Kaya nagulat ako na makita kita dito. Kaya naman hindi ako umalis dito sa mansyon. I thought, magmamaldita ka dito. Akala ko, magiging isa kang spoiled brat. But I was amazed nang makita ko nakasuot ka ng pangkasambahay na damit. Because I need to. Yes, I know that. Hinayaan kita kahit gustong gusto kong sabihin sa iyo ang katotohanan. I talked to your dad. And I'm also helping with this case. Napalunok siya at bumuntong hininga. Hindi niya alam na magiging magulo ang lahat ng ito. Na magagawa pa nilang manghingi ng tulong sa iba. Kundi lang sana na-freeze lahat ng sa kanila. Baka siya na nag-aasikaso sa kaso. Tinignan niya si Steven na nakamasid lang sa kanya. Pwede ka pang umatras sa kasal. Di ka naman pipilitin ni Daddy. Kung sasabihin mo sa kang ayaw mo, ako na lang magsasabi sa kanya. Bakit ako atras sa kasal? I will not do that, Isabel. Kalmadong sagot ni Steven. Really, Steven? Alam ko naaawa ka lang sa kalagayan ko ngayon. You know, I'm poor now and hiding here. Walang koneksyon, walang kahit na ano kaya maintindihan ni Daddy kung di mo tatanggapin. Di ko rin naman kailangan ng tulong mula sa'yo. Bumuntong hininga ang binata. Hindi pa rin ako atras sa kasal, Isabel. I already made a promise. I won't break it. Kaya sa sumunod na araw, sabay pa nilang pinuntahan ng abogado nang dumating ito sa mansyon. Ngumiti siya at niyakap ang abogado nang ngumiti sa kanya ng matamis. Take a seat. Pag-usapan na natin ang kaso. Malamig na sabi ni Steven. So, nahanap ko na ang huling ebidensya na magpapalaya sa daddy mo na may kinalaman naman sa kaso ni Dante Madrigal. Ang ama mo walang sala dahil ang transaksyon ito pinasok ni Mr. Dante Madrigal at ginamit lang ang pangalan ng kapatid niya. Ibig sabihin, illegal ang lahat ng pera na ginagawa niya at nagawa niya siraan ng daddy ko sa pansariling interes? Yes, Isabel. Hindi lang transaksyon ang sinira niya, pati ang dangal ng ama mo. Si Mr. Dante ang tunay na utak ng lahat ng illegal na operasyon. Sabi ng abogado. Doon nagsimulang umapaw ang galit sa puso niya habang nakatingin sa mga ebidensyang magtuturo sa kanyang tiyuhin. Bukas, aasikasuhin ko ang paglaya ng iyong ama. Nakausap ko na rin si Mr. Rivera at sa ganoong paraan, maaaring mapabilis ang paglabas ng daddy mo sa kulungan. Thanks, attorney. Walang anuman. Ang mahalaga ngayon, malinis na natin ang pangalan ng ama mo. Malaki ang ambag na mapapangasawa mo si Steven. Napalunok siya at tumango na lamang. Nang makaalis ang abogado, napatingin siya kay Steven. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa pagprotekta sa akin at paggawa ng paraan sa kaso ni Daddy. Isabel, para saan pa? Kung mapapangasawa mo ko, di ba? Di ko kaya umupo dito at nakikita ka nahihirapan. Napangiti siya at napatango. Nagkatinginan silang dalawa bago niya niyakap ang binata. Hindi niya alam ang gagawin kung wala ang plano ng kanyang ama. At ngayon, pati ang nararamdaman niya para sa binata, mas lalong nabubuo at mas lalong lumalalim. Dahilan para ayaw niya nang mawala ito sa kanya. Nang makatapak siya sa mansyon, nakaramdam siya ng pangungulila. Bawat sulok ng kanilang mansyon
nagpapaalala sa kanya sa magandang memorya ng kanyang pamilya na nasira lang ng isang pambibintang. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng kararating lang na asawa ni Dante. Nilingon niya yon. Nakita ang ilang paper bags na dala ng mga kasambahay. Ang iba pa, dala ng mga gwardya. Nahirap ang buhati ng ilan sa mga yon. Hindi niya maiwasan na magalit. Dahil sa iligal na paraan pa nakuha ng mga ito ang pambili sa mga luho. I bet, galing yan sa iligal na pera. Ano? Gulat na tanong nito. Isabel, pera ito ng tito mo. At isa pa, wag mo nga baguhin ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito sa mansyon? Una sa lahat, ikaw ang dapat kong tinatanong yan, di ba? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Sa pagkakaalam ko, bahay ko ito. Lahat ng nandito. Pagmamay-ari ng unang anak ni Lolo. At walang iba kundi si Daddy yon. Hindi si Tito Dante. Natawa naman ang babae. Iha, nakakalimutan mo na ata na hindi na kayo nakatira dito. Binili ni Dante ang mansyon para sa amin. Frozen lahat ng pagmamay-ari niyo, hindi ba? Pati na rin ang pera para sa mga luho mo. Napatango siya at tinignan ng mga kasambahay na minsan na rin niya nakasama magmula nung bata pa siya. Iniwas niya ang tingin doon, nilapitan na isang paper bag at tinapon niya ang laman nun. Nabasag ang ilang pabango galing doon. Di pa siya nakontento. Kinuha niya pa ang ilang relo at binasag sa harapan ng babae. Isabel! Hinablot nito ang braso niya at galit siyang tinignan. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang mga bagay na yan? Nababaliw ka na ba talaga? Ikaw ang nababaliw dito. At umaasa na tatanggapin ka ng mga madrigal. Pwede ba? Tigilan mo na yung pagiging santa-santita sa bahay na ito. Dahil ngayon, kukunin ko na ang lahat sa akin. At kayo ng asawa mo sa kulungan magre-reunion. Tumawa ang ginang. At galit na galit siyang tinignan. Sa tingin mo natatakot ako, Isabel? Nakakalimutan mo. Malaki ang kaso ng ama mo. Lahat ng tao ayaw sa inyo. Lalo na sa'yo. Dahil sa kaso ng daddy mo. Ngumiti siya at may tinignan sa labas ng pinto. Napalingon din doon ang babae. Mula sa labas formal na pumasok ang kanyang ama na nakasuot ng itim na suit at pants at isang mamahaling pares ng itim na sapatos. Kasama nito ang abogado, mga kapatid nito at si Steven. Kuya Danilo, bulalas ng babae. Ano nangyayari? Kuya? Umalingaw-ngaw ang boses ni Dante mula sa itaas kasama ang dalawa nitong anak. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya dahil sa nakikita niya. Isa-isang binitawan ng mga kasambahay ang paper bags at hinayaan ng mga damit na magkalat sa sahig. Tila, kumpleto sila ng malayang nakalaya na ang daddy niya sa tulong ng mga Rivera. Dante, tawag ni Danilo sa kapatid. Anong ginagawa mo dito? Ano? At sino yung mga kasama mo? Bakit mo sila kasama? Ang mga Rivera. Saan ni Dante na halos hindi na mapakali. Ngumiti naman si Danilo. Gusto ko lang bawiin ang sa akin, Dante. Sapat na siguro ang ilang buwan ko sa kulungan para sa kasalanang hindi ko naman nagawa. Oras na rin para kunin ko ang nawala sa amin ng anak kong si Isabel. Kuya, hindi pa tapos ang kaso mo. Frozen lahat ng accounts mo, kaya bakit ka nandito ngayon? Aligaga ang mga mata ni Dante. Hindi pwede ang ganito, kuya. Sinabi ko naman sa'yo. Pinahamak mo ang anak ko, Dante. Pinalayas mo ang anak ko at ginawa mo mahirap ang kalagayan niya. Kung wala mga Rivera, saan pupulutin si Isabela? Pinagkatiwalaan kita sa negosyo. At lahat ng ari-arian na iniwan ni Papa, ito ang igaganti mo sa akin? Ha? Dante, gumawa ka ng paraan. Hindi pwede ang ganito, nangako ka. Sigaw ng ginang. Pumasok ang mga pulis sa mansyon, kaya nagulat silang lahat. Isa-isa ring pumasok ang mga tao ni Steven para kunin ang mga gamit ng mag-asawa. Kuya, hindi mo sa akin pwedeng gawin to.
Wala akong kasalanan, siya ang may kasalanan. Siya ang kriminal at hindi ako. Sigaw ni Dante at tinuturo pa rin si Danilo sa mga pulis. Dante, bitiwan niyo ang asawa ko! Daddy! Sigaw ng dalawang babaeng anak ni Dante. Nanatili ang kanyang tingin sa tiyuhin na ngayon ay panay sigaw. Kinunti mo ang anak ko, Dante. Binigyan mo siya ng stress at pagod na hindi ko binigay sa kanya sa mga nakalipas na taon. Kahit pa kapatid kita at pareho ng dugo ang dumadaloy sa ating dalawa, hindi pa rin kita mapapatawad. Kuya Danilo, parang awa mo na. Gusto niyang matawa dahil ang tapang-tapang nito na magkaharap silang dalawang, ngunit ngayon, para itong basang sisiw na nagmamakaawa upang iligtas siya. Naramdaman niya ang paghawak ni Steven sa kanyang bewang upang protektahan kung sakali man nahablutin siya ng mga ito. Nagbigay na ako ng maraming pagkakataon, pero hindi niyo naman sinunod. Nagdusa si Isabel. Baliktad na ang sitwasyon ngayon. Dante, mararanasan niyo ang hirap sa kulungan. Panay pa ang sigaw at pagwawala ni Dante. Pinanood niya lang ang paglabas ng mga ito at naiwan ang dalawang dalaga na ngayon nakatingin sa kanila. Huminga siya ng malalim at niyakap ang ama na ngayon, nakahinga na ng maluwag. Iho, salamat. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Nangako ako sa iyo, Tito. Tumatangong sagot ni Steven. Ganun pa man nagpapasalamat pa rin ako na nagawan mo ng paraan ang lahat ng ito. Utang ko sa iyo ang Danilo, para saan pa at naging magkaibigan tayo. At isa pa, may usapan tayo, hindi ba? Tuloy pa rin naman ang kasal. Natawa ang kanyang ama. Si Isabela ang tanungin mo sa bagay na yan, Mario. Nagtawanan silang lahat at napailing siya habang yakap ang ama. Samantala, napuno ng media ang buong lobby ng kumpanya ng ama ni Isabel. Lahat ng tao, gulat pa rin sa pagbabalik ng tunay na CEO. Huminga siya ng malalim at napatingin sa nagkalat na bodyguard sa mga Rivera at ng kanyang pamilya. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakangiting saad ni Danilo. Nais ko lang magpasalamat sa inyo at sa mainit na pagtanggap. Nais ko rin magpasalamat sa mga taong nandyan palagi para sa akin at sa mga negosyante na hindi pinabayaan ang kumpanya ko. Of course, the Riveras was on my side since day one. Nagpalakpakan ng ilan sa mga bisita, dahilan para mapangiti siya. Sa ilang buwan na paglilinis ng pangalan ng kanyang ama, napatunayan na wala itong kasalanan, kundi ang kanyang tiyuhin na si Dante. At syempre, hindi ko makakalimutan ang aking anak. Ang aking anak na hindi sumuko at naging palaban sa mga araw na wala ako. Ang aking anak na ngayon ay kakasal na sa isang negosyante na si Steven Rivera. Lahat ay gulat na napatingin sa kanya. At ang iba naman ay direktang kinuhaan siya ng larawan kasama si Steven. Humawak pa ang lalaki sa kanyang bewang. Ang kanilang kasal, gaganapin sa mga susunod na buwan. And I want to say thank you to Mario Rivera for protecting my daughter. I owe you a lot. Sabay-sabay silang nagtaas ng champagne glass at ngumiti. Uminom siya at pinagmasdan ng kanyang ama na masayang nakikipag-usap sa mga negosyante. Naglakad din siya kasama si Steven. Yes, we're planning our wedding. Sagot niya. Nakakagulat po. Honestly, nakakagulat po na magiging mag-asawa kayo. I mean, we don't expect this. Parehong mayamang mga tao galing sa mayamang pamilya. And the business are going to merge. Just wow. Nakangiting sabi ng isang magazine reporter. We love each other. I think sapat na yon. Tinignan niya ang lalaki na ngayon, sumasagot sa mga tanong na binabato ng mga reporters. Sa sumunod na araw naman, naging abala siya dahil sinamahan niya ang kanyang ama sa mga lakad nito, lalo na't may kinalaman sa kumpanya. Alam mo, Dad, I'm happy that you're back. Masaya rin ako natapos na lahat ng ito. Alam ko naging mahirap para sa iyo ang lahat. Gusto kong bumawi sa lahat, Isabel. Umiling siya sabay ngumiti sa ama.
Nang mapansin nila ang papalubog na araw, napatingin sila doon. Hindi, Dad. Ngayon pa lang na nandito ka na sa harapan ko, malaking pagbawi na yun para sa akin. Isa pa, masaya ako na magkasama na tayong dalawa, no? Pero masasaya ka siguro kapag magkasama na kayo ni Steven. I hope you would consider that and make sure it happens. I heard na mahal mo siya. Pakiramdam niya, namulan ng husto ang kanyang pisngi. Umiwas siya ng tingin at natawa habang hawak ang ice cream. Yes, Dad, I love him. Really? Tama lang pala na doon ka tumira sa kanya, no? Nasabi nga niya sa akin na nasunog mo raw ang mga damit niya. Hindi lang isa. Nasa 3 raw. At muntik mo pa masunog ang bahay ng mga Rivera. Talagang sinabi niya pa yun sa'yo, Dad? Tumawa ang kanyang ama. Dahil alam naman natin na hindi mo kayang gawin ang mga ganon. Lumaki kang prinsesa ng ating pamilya. Meron kang kasambahay, driver at assistant. Kaya nakakagulat na sinusubukan mo pa rin. Ngumiti siya. I want to learn. Pero salbahe pa rin si Steven at sinabi pa sa'yo. Nang sumapit ang gabi, nagulat siya na magpunta sila ng restaurant. At na makapasok sila, nagulat siya na makita ang mga nagkalat na petals ng sunflower sa sahig. May malaking sunflower bouquet sa isang lamesa kung saan naroon si Steven, na ikinagulat pa niya. What's this? Well, gusto kong i-surprise ka and thanks to your dad. And ano naman ang tungkol doon? Bumuntong hininga ang binata at kabadong tinignan siya. Honestly, gusto kong pakasalan mo ko, Isabel. Natigilan siya sa kinatatayuan at nanlaki ang mga matang nakatingin kay Steven. Really? Gusto mo pa rin akong pakasalan kahit na hindi ako marunong magluto, maglaba at mamlansya? Mahinang natawa ang lalaki. Answer me. Kaya mo lang siguro papakasalan kasi maganda yung mata ko. Marunong ako magluto pero nasusunog, but eventually I will learn. Love, it's fine with me. Kung di mo kaya, ako magluluto para sa ating dalawa. Ako rin na maglalaba at mamamlansya ng damit mo. At ang damit ko rin. All you have to do is to be pretty, dress pretty and be with me. Talaga? Kahit nasunog ko yung ilang long sleeves mo? Yes. Kahit lahat pa ng damit ko masunog mo, okay lang. Umirap siya at inilahad ang palad sa harap ng lalaki. Nasa na singsing. Ngumisi si Steven at dahan-dahang inilabas ang isang silver claw prong ring. Natulala siya doon ng ilang sandali bago niya naramdaman ang pagsuot nito sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa bago siya nito hinalikan sa labi. I love you, my expensive bride. Mahal din kita. Super! At dahil super yaman mong asawa, magiging asawa ko, and eventually asawa na kita, kailangan na natin ikasal. Tawang-tawa naman si Steven sa pagiging maligalig ng kanyang mapapangasawa. Nakarinig sila ng palakpakan, dahilan para mapangiti silang dalawa. Ilang taon nang lumipas. Manang, marunong na ako magluto, tikman mo, bilis! Mabilis niyang pinatikim kay Lita ang niluto niyang sinigang. Pinanood niya ang reaksyon nito at nakita niya itong napangiwi at hindi maipinta ang itsura, kaya ilang beses siyang napakurap. Ang alat, iha, ang dami sigurong asin. Po, sinunod ko lang naman yung instruction dito eh. Hindi na ba talaga ako matututo, Manang? Natawa si Lita at hinaplos ang likod niya. Alam mo, mas magandang ako na ang magluto at baka magkasakit pa ang anak at asawa mo. Tabi na dyan, ihanda mo na lang ang lamesa at ang mga plato. Ngumuso siya at bumuntong hininga. Susubukan ko po next time. Ilang taon na ang lumipas magmula nang ikasal sila ni Steven. At nagkaroon sila ng anak na babae na si Isa. Magmula noon, sinusubukan niyang gumawa ng gawaing bahay at magkaroon ng oras upang matuto magluto. Sa mga nagdaan, nakita niyang mas marunong siyang mag-bake kaysa magluto ng ulam.
Kaya si Lita ang laging naka-assign sa kusina. Siya naman sa paghuhugas ng pinggan. Mommy, look at my drawing. Masayang sabi ni Isa, habang hawak ang isang illustration board. Dear, ang ganda naman ito. Nanalo po kasi ako na nakaraan po, Mami. Sabi po ni teacher, sumali daw po ako sa contest kaya po nagpa-practice ako. Ang galing-galing naman ng anak ko. Nag-i-improve ka araw-araw kaya naman natutuwa ako sa'yo. Papuri niya at hinalikan ng anak. Magugustuhan po kaya ito ni Daddy? Oo naman. Alam mo naman na princess ka nun. Ipakita natin sa kanya mamaya yan. Malay mo, bilan ka ng favorite stuffed toy mo. Ilang taon na rin ang lumipas nang humupa ang isyu tungkol sa kanyang ama. Lahat ng mga negosyante nagbalik loob sa kanilang kumpanya, lalo na nang malaman nito na niloko ni Dante ang kanyang ama. Simula noon, nakulong ang kanyang tiyuhin at hindi na muling nakita ang asawa nito. Habang ang dalawang anak ni Dante nanatili sa mansyon dahil mga madrigal ang mga ito at walang kasalanan. Kumain na muna kayo at baka mamaya pa si Steven. Nasa work pa raw po si Daddy? Tanong ni Isa. Mami, gusto ko pupuntahan si Daddy. O sige, mamaya. Mabilis silang kumain at naghanda para puntahan ang kanyang asawa. Nito mga nakalipas na taon, naging abala si Steven sa sunod-sunod na kliyente. Ukol sa pagpapagawa ng gusali, bahay, at ilang restaurant sa iba't ibang lugar. Naging abala rin ang lahat dahil sa pag-merge ng Rivera at Madrigal na naging usap-usapan ilang taon ang nakalipas. Wow, talagang terno kayong dalawa. Natatawang sabi ni Lita. Gusto ko po kasi same kami ni Mommy. Bagay po ba? Nakangiting tanong ni Isa at umikot para ipakita ang dress niya. Ang ganda-ganda ng alaga ko. Nakangiting sabi ni Lita. Sa mga nagdaang taon, sinubok siya ng panahon sa pagiging ganap na ina. Walang araw na hindi niya iniisip kung magiging mabuti nga ba siya o hindi. Pero dahil suportado siya ni Steven, lahat naging magaan para sa kanya. Magmula sa pagbubuntis, cravings at panganganak. Naroon ang asawa niya kaya nangako siya na aalagaan niya ito habang buhay. Daddy! Sigaw ni Isa na makita ang ama na kalalabas lang ng meeting room. Napaawang ang labi ni Steven at mabilis na iniwan ang kausap. Isa! Hello my love! Natawa siya. Gusto kanya makita habang nag-work. Are you busy? Hindi. Natutuwa akong bumisita kayong dalawa dito. Tinignan niya ang mga empleyado sa paligid. Ngunit mas napansin niya ang isang babae na tila nagulat na makita siya at ang anak niya. Nagtaas siya ng 2 kilay at agad nilapitan ng asawa na kausap ang anak. Hinawakan siya ni Steven sa bewang. Sabay silang pumasok sa opisina. Mr. Rivera, habol ng babae. Kailan ko pwede i-submit ang file? Tumigil si Steven at tinignan ng babae. Pwede mo send sa sekretarya ko, Giselle. Pero pwede pa rin natin pag-usapan ng personal, hindi ba? Nagbabakas sakali na tanong nito. Nanatili siya nakatingin sa babae na hindi alintana ang presensya niya. Naramdaman niya ang hawak ng asawa sa balakang niya habang ang kanilang anak abala na sa sofa habang hawak ang cellphone ng ama. Hindi siya kailanman nagselo sa ibang babae na umaaligid sa asawa niya. Ngunit ngayon parang gusto niyang sumabog sa inis. Yes, Giselle. Pwede pa rin natin pag-usapan ng project. Pero sa ngayon, asikasuhin ko muna mag-ina ko. You can talk to my secretary. Okay. Nakangiting sagot ng babae. Nang umalis ito sa harapan nilang dalawa, humigpit ang hawak ng kanyang asawa sa kanyang bewang. Tinignan niya si Steven at nakita ang pagod sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at marahang hinalikan ng labi ng asawa at napangiti nang mas malalim na halikang binigay nito. She likes you? Who? Giselle. I'm not interested. Ikaw ang asawa ko, Isabel. Hindi ako kailanman naging interesado sa ibang babae. Ngumiti siya at hindi na nagpatalo pa. Hinalikan niya ang labi ng asawa at sabay nilang pinagmasdan ng anak na busy sa ginagawa. Alam ko magaling na siya mag-drawing.
Pero, ang ganda ng gawa niya ngayon. Napaangat ang tingin ni Isa nang marinig ang sinabi ng ama. Thanks, Dad! Gumagaling ka araw-araw, ah. But what's important is that you're enjoying yourself. Yan ang huwag mong kalimutan. Ngumiti si Isa at napatango. Tila nakahinga ito ng maluwag sa sinabi ng ama. Habang pinagmamasdan niya si Steven at Isa, alam niya sa sarili niya na napakaswerte niya bilang babae, bilang asawa at bilang ina. At habang buhay niyang babaunin, ang masaya nilang alaala hanggang sa tumanda silang dalawa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Tiasin Celestial, Norana Gani, Shark Videos, Aurelia Pacana, Rowena De Leon, Elena Cortez Reo Tutar, Laarni Gayona, Julie Crystal, Luz Piminda Malyare, Helen Sobrio, Juanita Kapati, at Leonila Perea. Maraming salamat po sa inyong lahat.